Radyo 4, ang nagbabahagi ng mga nagbabagang balita. Walang kinikilingan at tanging ipapahayag ay ang katotohanan lamang. Radyo 4, 26.1, Boses ng Sambayanan, Sandigan ng Bayan. Radyo 4, 26.1, sa palapihitan ng inyong mga radyo. Mula sa bulwagan ng katotohanang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan. Ito ang Radyo 4, 26.1. Mga nagbabagang impormasyon tungkol sa alamat ng Negros Occidental o mas kilala bilang alamat ng Bundok Kanlaon. At ilalahad ang mga issue at mahalagang bahagi nito. Lahat ng ito kasabay ng tanong ninyo ay lulutasin namin sa loob ng 10 minuto. Radyo 4, 26.1, Boses ng Sambayanan, Sandigan ng Bayan. Sa loob ng 10 minuto ay maghahatid ng mga pangyayari ukol sa alamat ng Bundok Kanlaon at sisiguraduhing magiging edukasyonal para sa inyo. Ang oras natin ngayon ay 30 minuto, makalipas ang 6:00 ng umaga ng Miyerkules. Isang maganda at mapagpalang araw, Pilipinas! Ito ang inyong napakagandang tagapahatid. Ito ay si Maring Agno. At kayo ay nakikinig sa Umagang Kay Ganda, Balita Halina. Para sa panimula ng mga nakakahangang impormasyon tungkol sa alamat ng Bundok Kanlaon, mga nagbabagang balita. Magandang umaga mga kaibigan. Narito na naman tayo sa programang Balitang Di Makatotohanan. At meron akong isang nakawindang na balita para sa inyo. Isang 78 anyos na lola sa Barangay de la Santol ang napaulat na nawawala sa loob ng isang linggo. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala at naghanap sa lahat ng sulok ng barangay. Ngunit kaninang ikawalo ng iwaga natagpuan siya. Hindi sa bangketa, hindi sa estasyon ng pulisya, kundi sa isang handaan ng hindi niya kilalang pamilya. Tama ang mga narinig ninyo mga kaibigan. Ayon sa salaysay ni Lolo Pedro, naglalakad lang daw siya nang maamoy ang samyo ng lechon at pansit. Dahil gutom, pumasok siya at umupo sa isang mesa. Walang nagtanong kung sino siya, dahil akala ng mga bisita kamag-anak siya ng ibang bisita. Mang walang ano-ano, kumain siya ng 5 plato ng kanin at 3 piraso ng leche flan, bago siya nakilala ng isang apo. Grabe si tatay, nakalibre ng makakain. Nang tanungin kung bakit hindi siya umuwi agad, ang sagot ni Lolo, kasi may susunod pang handaan sa kapitbahay. Grabe ka na tatay, huwag kang uuwi nang walang dalang pasalubong para sa iyong pamilya. Pero huwag tayong mag-alala, ligtas na si Lolo at kasalukuyang nagpapahinga habang nagpaplano kung saan ang susunod niyang libreng kainan. At iyan ang balitang kumakalat ngayon. Itong programang Balitang Di Makatotohanan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Muli, ang balitang iyan ay inihahatid sa inyo ng Radyo 4, 26.1, Boses ng Sambayanan, Sandigan ng Bayan. Paring Mac, halina at maghatid ng impormasyon. Halina, alamat ng Bundok Kanlaon, ibalita. Alamat ng Negros Occidental o mas kilala bilang ang alamat ng Bundok Kanlaon. Isang araw sa bayan ng Negros Occidental, nakatira si Datu Ramilon. Kilala siya bilang mabait at makisig. Kilala rin siya dahil sa magandang anak na si Kang. Hindi mahigpit si Datu Ramilon sa kanyang anak. Kung sino ang pipiliin ng anak ay sumasang-ayon siya dahil gusto niyang lumigaya ito. Anak, ako ay lagi nakasuporta sa iyong mga desisyon.
kalaunan ay nakahanap ng kasintahan si Kang. Siya si Laon. Siya ay ang anak ng Raha. Ang Raha na nasa kabilang baryo lamang. Sila ay nagmamahalan ng sobra. Dahil sa pagmamahalan ay naisipang ipagbatid ni Kang ang kanilang pagmamahalan sa kanyang ama. Ama, mayroong gustong sabihin sa'yo, si Laon. Ano yun, binata? Ika'y magsalita. Ang iyong anak ho ay aking iniibig ng tunay at pangakong hindi ko siya sasaktan. Ganun ba? Ikaw ay aking tinatanggap. Huwag kang mag-alala, ipaghahanda ko ang inyong kasal. Ay talaga naman, grabe, nakakakilig nga yun. Tama, tanggapik na ba naman ng tatay eh. Commercial muna. Always on the go? No problem. Introducing Pepino Leaf Naturals, healthy and smooth shampoo. Formulated with natural ingredients to gently cleanse and nourish your hair. With regular use, it leaves your hair soft and tangle-free. So smooth, you can just finger comb. For even better results, pair it with Pepino Leaf Cream Conditioner, designed to deeply moisturize and enhance shine, making the hair even more manageable and beautifully healthy. Say goodbye to rough, dry strands and hello to effortlessly gorgeous hair. Pepino Leaf Naturals, your hair's new best friend. Handa na ba kayong pakinggan ang pagmamahalan ni Kang at Laon? Tara at bumalik. Naganap ang kasal ng dalawang magkasintahan. Maraming pagkain at sila ay nagkakasiyahan. Maraming salamat sa lahat ng ito, Ama. Walang anuman, aking anak. Ngunit hindi pa man natatapos ang kasiyahan nang dumating ang pangkat ni Datu Sabunan. Si Datu Sabunan ay isa sa mga manliligaw ni Kang. Nabalitaan niya ang tungkol sa kasal at agad itong lumusob. Hindi nakaligtas ang mga ito kasama na si Datu Ramilon. Ang masaklap naman ay nasama si Kang at Laon. Ang lungkot naman nun, hindi ba, partner? Ay, totoo yung partner. Aliw! Halina't bumalik sa kwento! Pagkatapos lusubin ni Datu Sabunan ang pangkat ni Datu Ramilon, ay nakita nila ang labi ni Kang at Laon. Dahil sa sobrang pagmamahalan ng dalawa ay nakita ang labi nila na magkayakap. Ngunit, nagtataka ang mga taong bayan dahil nagkaroon ng maliit na burol sa labi nilang dalawa. At sila ay talaga namang gulat na gulat. Aba, maliit na burol? Nakakamangha. At simula noon, lumaki ng lumaki ang burol hanggang sa ito ay naging bundok. At tinawag nila itong Bundok Kanlaon. 40 minuto makalipas ang ika-11 ng umaga. Talagang nakakamangha ang kwento ni Kang at Laon. Totoo yan at nakakakilig at nakaka-inspire. Kami muli ang Radyo 4, 26-1. Boses ng Sambayanan, Sandigan ng Bayan.